let's continue in the series about deal with it. Can everybody say deal with it? There's a lot of things in our life that we have to deal. At sometimes, para ba siyang nagiging elephant in the room? Meron kang kailangang i-deal, and yet, because most of us, actually, kultura talaga ng Pilipino ay hindi po tayo confrontational. Tama ba? Yung tipong kahit may nakita ka ng mali, nahihirapan kang i-confront, right? Ewan ko po, baka katulad nyo ko, minsan, nahihirapan din ako yung tipong, bro, may tinga ba ako sa ngipin? Sasabihin ng kasama mo, wala. Oh, buti ka pa meron. So parang nahihirapan kang i-confront agad, na diretsahin mo na, bro, may tinga ka sa ngipin. Yung ibang ang dami natin minsan paligoy-ligoy, no? At hindi natin ma-deal. It's the same thing with our life and spiritual life. There's a lot of things na kailangan po nating i-deal. Last week, tinapik ng ating Kuya Paul, ang Hour 10 a.m. is about dealing with the truth. Kailangan talaga nating i-deal yung katotohanan sapagkat it will set us free. Right? And then last, yung unang-unang Sunday na inopen ni Daddy ang series, he talk about doubts. Sapagkat maraming Kristiyano na pero punong-puno pa rin tayo ng pagdududa. At lahat naman tayo guilty doon. There are a lot of things na parang minsan ang lakas-lakas ng faith natin, pero dumarating din yung time na parang biglang nahihirapan kang maniwala dun sa mga pangako ni Lord. Naranasan nyo na po ba yun? Di ba yung tipong pagka ikaw yung hirap na hirap sa buhay at pinangawa ka mo, pagpapalain ka ni Lord, pero parang, Lord, paano mangyayari ito ngayon? Wala pa akong trabaho. Parang hindi uma-align dun sa mga pangako mo yung nangyayari sa akin. Kaya, last week din, nung 4 p.m. sa powerful service, tinaping ng ating Daddy yung about dealing with lust. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, lust mo na din yan. Okay? Ibig sabihin, yung na-deal sa iyo yung last, yung kahalayan, huli mo na rin yun. Last mo na yun. Pag umulit ka pa, baka hindi na kita makita sa langit. Okay, joke lang. Okay, so ngayon naman, actually may nakita akong trivia, or not really actually a trivia, but it's a love letter or a small note of paper na iniwan ni Albert Einstein sa isang hotel sa Tokyo. Okay? Na ang nagkakaalaga, yung simpleng papel na yan, alam niyo po, naibenta for $1.8 million. Wala, sinabi lang dito, more than 1 million. Pero yung exact amount, yung sinulat pala ni Albert Einstein dyan sa Imperial Hotel Tokyo, di ba sa mga hotel, may mga maliliit silang notebook doon, or parang notepad, tapos pwede ka magsulat, pwede mong ibigay yung suggestion mo doon sa hotel na pinag-stay mo, diyan ka mag-review. Na si Albert Einstein, may isinulat siya na theory of happiness. Imagine, no? Grabe talaga mag-isip to eh. Parang kaisip nito si Eugene eh. Malawak. Okay? Yung parang laging ang lalim ng iniisip, pero parang wala namang iniisip. Hindi. Si Albert Einstein talaga malalim mag-isip. No? So, doon, sinulat niya yung theory of happiness at yung sinabi niya dyan, syempre, hindi natin mababasa dahil yan ay sulat German. So sabi niya dito, nung tinranslate yan, ang nakakuha pala niyan yung bellboy. Imagine isang notepad or isang piece of paper na sinulatan niya ng theory of happiness na ibenta ng bellboy ng almost $1.8 million. You know why? Naisulat niya yon? Kasi pala, nung naisulat ito ni Albert Einstein, awards lang sa kanya ng Nobel Peace Prize. No? Kaya siguro, I don't know, baka hindi siya naging masaya dun sa award na na-receive niya. Kaya sabi niya rito, a calm and modest life brings more happiness than pursuit of success. Combined with constant restlessness, he wrote in a German on a piece of hotel stationery. Yun yung kanina. So sabi niya doon, siguro, dumating sa kanyang buhay na hangad siya ng hangad ng success and yet, hindi siya masaya. Kaya sabi niya rito, ang mas masaya pala na nagbibigay ng totoong kasiyahan, yung kalmado at modestong pamumuhay. Yung simple lang. Hindi niya siguro kailangan na masyadong magara, hindi niya kailangan na masyadong maging matalino. Kasi sabi niya, mas masaya pa pala yun kesa yung pursuit ng happiness na nagko-combine ng restlessness. And totoo lang, many of us, para tayong isang daga, alam niyo yung hamster na tumatakbo sa isang parang Ferris wheel na paikot-ikot. We are kinda same like that. Pinapagod natin yung ating sarili, inuubos natin lahat ng ating oras para makamit ng success. Tama ba? Sino dito gusto mag-success sa buhay? Yung iba ayaw nyo?
Anong gusto niya, mag-fail? Bahala ka. Papunta kami doon sa success. Hindi kasi, hindi naman po masamang maging success. Actually, pangarap talaga ni Lord na tayo ay mag-success sa buhay. Pangako niya yun eh. Sabi mo sa katabi mo, alam mo bang para ka sa pagpapala? Hindi tayo actually prosperity gospel, pero kailangan lang ma-align yung success. Kasi kung hindi, para tayo magiging katulad nito, magigising ka sa umaga. Tama? Ano gagawin mo? Siyempre, hindi ka na magpe-pray, diretso ligo, pasok sa trabaho. Tapos pagka nagka-aberya, tsaka mo maalala, ay, sorry Lord, di pa pala ako nakapag-pray. Salamat po sa umagang ito. Papasok ka ng alas 4, dadating ka sa opisina ng mga alas 8 ng umaga. Grabe no, mula Manila to Makati, 4 na oras. Kasi sobrang traffic. No? So, ang nangyayari, dahil pilit mong hinahangad yung success, you'll never see yourself na parang ang sinasamba mo na pala, pera. Kaya minsan, ang tao, kitang-kita agad sa mukha kapag walang pera eh. Malungkot. Yung tipong po, bro, kamusta? Okay naman. Tapos may luluha-luha na yan. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Baka meron ka dyan. Pero pag may pera yan, doon pa lang sa LRT, papunta ng church, nakangiti na yan eh. Magkano ka? Ha? Gusto mo ng Lawson? Halika, bibili kita. Meron dito ano ba masarap sa Lawson? Salted caramel ba yan? Ha? Sea salt? Oh. Pero kapag walang pera, hindi makataas ng kamay. Tara na, purihin natin ang Diyos. Lord, kailangan kong pambayad bukas. Lord, matutolpo na ako. Marireport na ako kay Rapi Tulpo. Mapuputulan na. Kaya kailangan po natin ma-align sa umagang ito. Ano ba yung meaning talaga ng success? Okay? Ano ba talaga yung tamang aspeto? At yun yung i-deal natin. Kasi kapag masyado tayo na-focus sa pera, masyado ka na-focus sa yourself, me, myself, and I, sa ano laging makukuha mo, you're not, napapansin mo na parang, there's something wrong. Kahit minsan, meron ako ng lahat ng bagay, pero ba't parang minsan may kulang pa rin? Narasa niya na ba yun? Kompleto ka naman ng gamit. Diba? Nakakakain ka naman 3 times a day. May pamilya ka naman. Pero deep inside, pag wala si Lord sa picture, parang lagi pa rin may something na kulang. I don't know kay Albert Einstein, hindi ko po alam kasi kung Christian siya eh. Pero imagine, naisip niya na yung simpleng pamumuhay, yung kalmado at modestong pamumuhay, mas masaya kesa dun sa nagpurpursue ng success. I don't know, kasi hindi ko naman alam kung Christian siya. Kaya alam niyo po, this week, no, medyo nagbakasyon po tayo. Tayo ay binigyan ni Lord ng opportunity makapasyal doon sa somewhere sa north. Okay? So, sabi ko sa asawa ko, okay lang yan. Kasi pagka kakain na kami, ang ginagawa ko, ang tipid trip tips. Okay? Triple T. Sabi ko, pag pupunta tayo ng mga bayan, hindi tayo kakain ng Mang Inasal, ng Jollibee, o ng mga fast food chain. Normal na kinakainan dito. Kasi unang-una, naisip ko, mahal din doon. Kakain lang tayo sa mga karinderya at titikman natin yung mga delicacies nila. Diba? So, ang dami namin kinain. Yung pala, hindi pala totoo yun. Pag kumain ka pala sa karinderya, narinig ka nagtagalog, mas mahal. Karinderya lang sa tapat ng Paway Church. Ilang ulam lang yan eh. Adobo, bagnet, tapos empanada, yung mga specialty na doon. May kaleskes. Yung mga ibang pagkain doon medyo bastos. So hindi ko na sasabihin. I-search nyo na lang ha. Okay? So sabi ko, ba't ganito mga pagkain dito? Ang lalaswa. No? Kaya pag nung nakita ko, sabi ko, ito nga. Ano po dyan, sir? Ito po, hindi ko mabasa. Kasi baka magulat yung asawa ko. Pinagsasabi mo, basta ito po yun. Okay, kasi ito. Tapos pagkain na, ilan lang kami ha, kasama mga bata. Pagkain ko, magkano po? Siyempre order ako, inisip ko, karinderya, baka 60, 70 lang. Isang order pala ng ulam sa karinderya, 200. Sabi ko, buti na lang. Medyo konti lang yung order ko, kung dumami pala, naubos agad. Karinderya lang. Pero sabi ko nga, hindi man kami nakakakain doon sa mga restaurant. Kasi may mga restaurant din naman doon. May mga resort kang dapat pag-check-in na. Pero sabi ko, masaya pa rin naman tayo. Diba? Kasi ang mahalaga, kompleto tayong pamilya, na-enjoy natin yung nature na ginagawa ni Lord. It doesn't have to be you're rich, kaya kailangan masaya ka. Hindi basihan ng pera. Kasi siguro, marami nagpupunta doon. Baka nag-check-in pa sila sa mamahaling hotel. Pero baka mas masaya pa kami. Nilalaro lang namin yung buhangin. Uy, ang saya dito. Diba? Pinaglalaroan lang namin yung mga, kung ano may pwede namin makita dyan. Si Marco, kung ano-anong batong pinagkukuha, iuuwi. Sabi ko, ba't iuwi mo yan?
Kasi naalala pala niya, nung nagpunta kaming Israel, ginaya ko si Daddy, kumuha rin ako ng mga bato. So bawat lugar sa Israel na mapuntahan ko, may sarili akong bato. Siguro na-adapt ni Marco, kada bayan na pupuntahan namin, naghanap ng bato. Sabi niya, pa, iuwi ko. Hindi na, Pilipinas lang to, pwede na tayo umuwi. Ay, nako. So, pero alam niyo, walang kinalaman yung pera para maging masaya. Tama? Tingnan mo yung katabi mo, parang malungkot pa rin eh. Sabi mo sa kanya, wala ka bang pera? Bibigyan kita mamaya etneb. Sumaya ka lang. Hindi mo kailangan gumastos na napakalaki para maging masaya. At habang nag-road trip kami, kalmado lang isip ko, sabi ko lang, Lord, thank you God for this kind of experience. Kahit pa paano, medyo na-relax yung aking utak kasi starting tomorrow, sasabak na tayo sa bagong gerang ating pinasukan. Okay? Anyway, pero sabi ng Bible, niremind ako ng Diyos in 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 8. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. But godliness with contentment is a great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. So magpapakita rito, sinasabi ni Apostle Paul kay Timoteo, kasi that time po, si Timoteo ay nagpapastor sa isang mayamang church. Baka man kasi siguro nire-remind ni Pablo ang kanyang anak sa pananampalataya na sa Timoteo, baka mamaya ma-allure ka sa kayamanan ng meron dito sa sanlibutan. Kaya sabi ni Pablo, yung pagiging makadiyos at may kakontentuhan sa buhay ay isang kayamanan. Kesa, no, ang dami mong nararating sa buhay, ang dami mong kayamanan, pero walang contentment, lagi mong isipin, Lord, pag nagka-10,000 ako, sapat na. Nagkatrabaho ka. Nung umabot ka ng 10,000, ano nang pangarap mo? Lord, sana maka 20,000 ako, siguro sasaya na ako. Nakakuha ka ng 20,000 na sahod, biglang, Lord, siguro po pag 50,000, sasaya na ako. When is enough enough? Ngayon, daan-daan libo na siguro ang pwedeng ibigay sa ni Lord, hanggang ngayon hindi ka pa rin masatisfy. Dati hinahanap mo lang trabaho. Nung nagkatrabaho ka, naghanap ka pa ng sahod. Ang tibay mo, yung trabaho lang hinahanap mo, gusto mo may sahod pa? Hindi, joke lang. Hindi na-gets nung iba eh. Okay lang po. Ano lang, maglo-load yan. Hintay po namin kayo, ha? Para kang pinangakuan ka na, gusto mo to pa rin pa. Trabaho lang hinahanap mo, gusto mo sumweldo pa. Hindi, joke lang. Okay? So, minsan, because of continuously pursuit of success, hindi tayo nasasatisfy sa buhay. Boyfriend after boyfriend, girlfriend after girlfriend, gadget upon gadget. Kumbaga, walang kakontentuhan. Kaya ano daw ang totoong kayamanan? Yung makadiyos ka, may takot ka sa Diyos, tapos nakukontento ka pa sa kung ano binibigay sa ni Lord. Kasi kakain ka nga sa mamahalin, tapos di ka naman masaya. Wala rin. Lagi sinasabi ng ating daddy, di bali na minsang bagoong lang ang ulam mo. Tama, masaya na. Basta may sausawan lang, kare-kare. O, di ba? Di bali na minsang tuyo lang. Basta may sausawang sinigang. Sarap eh. Kahit nga suka lang. Di ba? Budbud mo sa empanada ng Ilocos, ang sarap. Kasi siguro mga nakasampung empanada ako. Kada bayang isapang ko, empanada. Tinitingnan ko lang yung iba't iba kasi may iba't ibang klase pala yun. So, hindi mo kailangan parang napakaraming stuff para lang masabing masaya ka. Sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon, deal with it, worldliness. We have to deal this kind of thinking, our own thinking na minsan hindi natin nakikita, nagiging worldly na pala tayo. Ayan. Deal with it. Can everybody say worldliness? Ang totoo po, this is the topic that we love the most to apply to us, but this is also the same topic that we love to break to others. Minsan, ang pagiging makamundo or worldliness, kitang-kita to lagi sa iba. Pero hindi mo nakikita sa sarili mo. Okay? So ano po ba ibig sabihin ng worldliness? Worldliness simply means relating to or devoted to the temporal world. Ito yung pag masyado kang nakafocus sa mga temporal na bagay dito sa mundo at nakakalimutan mo na may masigit pa palang mas mahalaga. Okay? At makikita nyo mamaya ang pagiging worldly has nothing to do with the materials. Kasi minsan inisip natin, dami niyan laging cellphone, gadgets, siguro makamundo yan, no?
Because being worldly is not the issue of materials, but it's the issue of the heart. Hindi mo pwede sabihin, pastor, mahirap ako, so hindi ako worldly. Wala akong sasakyan, wala akong cellphone, wala akong lahat ng bagay dito sa temporal world, so hindi ako worldly. Hindi rin. Kasi pwedeng wala kang mga bagay na yon, pero ang puso mo ay nag-aangad pa rin ng pang-temporal dito sa mundong to. Mamaya po, mag-check and balance tayo. Ano-ano nga ba yung masasabing nagiging worldly tayo? Handa na po ba kayo mag-aral? Sabi mo sa katabi mo, worldly. Pero minsan, mas masarap pagka binabanggit sa Tagalog eh. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, makamundo ka. Hindi, joke lang. No, sa ibang church yon. Okay? Mukha ka na nga mundo minsan eh. Di ba? Pagka narinig nyo na to, lalo sa mga Kristiyano, kaya, di ba, ang nagiging balik natin, pag may mga kapatid tayong nawala, ano sinasabi natin? Makamundo kasi yun eh. Masyado nang naakit ng sanlibutan. Pero ano nga bang basihan kapag ka ba sinabi ang pagiging makamundo or worldly? Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, mukhang ikaw ang topic ngayong umaga. Sabi mo sa kabila, joke lang yon. Taga-ibang church yung topic ni Pastor ngayon. Siguro yung mga wala ngayong 10 a.m., baka ito sila yung pag-uusapan natin. No? Wala naman sila, total medyo marites yung marami sa atin, kasama na ako. Di ba minsan ganyan, na pag-uusapan nyo kung sino yung wala? O, di ba, yung mga wala ngayong 10 a.m., pag-usapan natin. Okay? Kaya lang nanonood pala sila online. Kasi sila rin pinag-uusapan tayo. Okay, so 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Sabi ng Bible, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. For everything in the world, ano daw po? Basahin natin mga nakadilaw. 1, 2, 3, go. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Alam nyo, ironically, these three things, ito lang naman madalas din ang hinahanap ng tao. At dito din madalas tayo na fall na nakikita natin minsan, nakakalimutan natin si Lord, and we became so makamundo. Ay, Taglish. We became so worldly. Bakit? Naalala niyo po si Jesus, nung siya ay inalok or tinukso ni Satan, tatlong bagay din. Lust of the flesh. Ano sabi ni Satan? Tumbatong togo, yung tinapay. Pangalawa, lust of the eyes. Inakyat ni Satan si Jesus, pinakita niya yung buong sanlibutan at sabi niya, bibigay ko sa ilatan to. Sumamba ka lang sa akin. Pero ano pa? Pride of life. Ano sabi ni Satan? Sige nga, magpatiwakal ka. Di ba ililigtas ka ng Diyos? Kumbaga, sinusubok natin ng Diyos kapag papakita minsan ng ating pagiging mayabang. At marami sa ating ganyan, imbis na magtiwala kay Lord, i-challenge mo pa, sige nga, Lord nagsisimba ako, tingnan ko lang pag hindi umayos yung asawa ko. Baka mamaya, ikaw ang gustong ayusin ni Lord. Hindi yung asawa mo. Kaya ka minsan inaalaw ni Lord magsimba para ikaw muna yung mabago. Because most of the time, God is concerned of changing our character before changing our situation. Kasi alam ng Diyos, pag nabago yung character natin, nababago yung circumstances natin. Amen? Kaya sabi ng mundo, ano ba yung basihan or difference? Ano yung sinasabi ng mundo sa sinasabi ng Diyos? Word says, be the first. Word says, get all you can. Pero ano sabi ng Diyos? The first shall be the last, and the last shall be the first. Gusto ng mundo, kunin mo lahat ng sayo. Pero sabi ng Diyos, give it to the poor. Ano pa? Look out for yourself. Tingnan mo lang ilagay yung sarili mo. Kailangan maging masaya ka. Lalo yung mga kanta ngayon, sabi nga sa akin ni Kuya Arman, di ba lahat pa naman ng kanta ngayon, laging may kinalaman sa sarili. Ikaw ang aking mundo. Ano nga kanta yun, Brad? Mundo'y magiging ikaw. Kaya di ba, palubo ka ng palubo. Kaya sabi ko nga, minsan mukha ka ng mundo eh. Di ba? Ano pa? Mundo'y magiging, ang dami! Hindi ko na maalala, okay? Kasi di mo na ako nakikinig ng word. So, kaya minsan, di ba? Pag naging makamundo, hindi, mamaya pa pala yung topic ko na yun. So ano ba? Greatness in all you do. Ito yung mga sample na itinuturo sa atin ng mundo na taliwas or counterintuitive sa sinasabi ng Diyos sa atin. Bakit? Seeing is believing. Pero ano sa Diyos? Maniwala ka muna nang makita mo. Kasi baka mamaya hanggang ngayon, nandito tayo sa belief na naituro sa atin ng mundo, na nawawala tayo dun sa alignment at tayo pala'y nagiging makamundo na gusto pala ni Lord, tayo ay maging godly instead of being worldly.
Ano pa dyan? Ganda na yun. Sabi, always pursue honor, recognition, and greatness of you. Pero sabi ni Jesus, be careful how you walk, not as unwise, but as wise, then all honors belongs to God. Kasi bakit? Tayong tao, gusto natin lagi honor para sa atin. Pero sabi ni Lord, all honors belongs to God. Ano pa? Minsan gusto natin magiganti sa kagalit. May nakasamahan ka ng loob. Ano gusto natin? Huwag magpaka-plastic. Pinost ka? Dapat, anong gawin mo dyan? Post mo din. Ubusan lahi tayo. Sinabihan ka ng manananggal, balikan mo, sabihin mo sila kapre. O tikbalang. Pero sabi ni Jesus, or sabi ng Biblia, ano daw? Forgive and pray for your enemies. Sige po, Pastor, pagpe-pray ko po na sana siya'y kunin na ng Diyos. Huwag naman ganon. Kailangan ng prayer mo, i-bless siya ng Diyos. Kasi sabi ni Lord, revenge is mine. Diba? Kaya makikita natin, baka mamaya meron tayong mga ugali na kumbaga unconsciously, nag-guide na tayo ng mundo at hindi na ng Diyos. Kaya nga sabi ni James chapter 4 verse 4, ganda, alam niyo po, magandang i-devotion ninyo, Book of James. Kasi napakarami niyang practical application and basic Christian foundation na magtutulungan tayo sa pamuhay, how to be godly. Sabi ni James, you adulterers, may galit yan. Kasi exclamation point eh. Ano sa Tagalog ng adulterers? Mga ngalunya. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, may asawa ka na? Kahit single ka pa, mga ngalunya ka rin. Bakit? Sabi ni James, ang kinakausap niya rito mga Kristiyano, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? So kung may mga belief tayo, may mga ginagawa tayo, again, ang pagiging worldly has nothing to do with material stuffs. Hindi porket wala kang pera, wala kang gadget, wala kang sasakyan, wala ka ng mga bagay na inalok ng mundong ito, hindi ka na worldly. Pero yung ugali mo pala, nagpapakita ang pagiging makamundo. Kaya sabi ng Bible, alam mo ba, na ang pakikipagkaibigan sa mundo ay nagiging kaaway ka ng Diyos. Bakit? Nangangalunya ka. Kasi bakit? Parang ako, hindi ko pa pwedeng sabihin kay Donna na mine, merong 366 days ngayong taon, 2024, kasi leap year ngayon. Yung 365, sayong-sayo ko. Pero yung one day lang, yung pinaka 366, huwag mo nang tanungin ha, basta may pupuntahan ako somewhere, hindi mo alam kung sinong kasama ko, hanapin ko yung sarili ko, mga ganyan, di ba? Pwede ba yun? Ano sasabihin ni Donna? Hindi na magtatanong yun eh. Sasaksakin na lang ako. Ano yun, Mark? Okay. Gusto mo yung isang araw, tapos hindi na ka pumunta. Hindi pwede. Bakit? Pagpapakita yun ng aking pangangalunya. And it's the same thing with God. Kapag nakipagkaibigan ka sa mundo, at yung pakikipagkaibigan sa mundo ulitin ko, wala rin kinalaman sa yung pagiging kaibigan natin dun sa mga friends natin na unbelievers. Ibang usapan kasi kapag ikaw na yung na-influensyahan nila kaya mo sila kinakaibigan para dalhin sila kay Lord. Ano nga bang basihan? Paano natin masasabi kapag tayo ay friendship of the world na? Minsan, yan yung lack of intimacy ka na kay Lord. Wala na yung apoy mo kay Lord. Ano pa? Sige, isa-isayin na natin. Una, basihan. Tingnan natin, check natin ating sarili. You make major decisions without first determining God's will. O sino dito, ilang beses ka nang gumawa ng mga major decisions sa buhay mo na hindi ka muna nag-consult. At end, pagdating mo, sablay. Bakit? Hindi mo na-consult si Lord eh. Tama? Ano pa? You care more you care more about what others think than what God thinks about you. Walang kinalaman dyan yung material stuff. Nagiging friendship of the world or nagiging makunmundo pala tayo kapag lagi natin inisip, ano kaya sasabihin nila? Hindi ka makapaglingkod kasi inisip mo, baka persecute nila ako, baka sabihin, burn against na ako. Diba? Ano ba? You are led by money, not by the Holy Spirit. Hindi ako makakilos ngayon kasi walang love gift. Ayokong kumilos kasi, ano ba yan? Wala namang binibigay dyan. Masyado lang kaming inaalipin dyan sa church. Di ba? Hindi ka na naliled by the Holy Spirit. Ano pa po? You attend church services primarily to socialize. Masabi lang umatin ng church.
makapag-post lang, preaching ngayon. Pero totoo, wala namang move of the Holy Spirit sa buhay natin. Tingnan mo sa katabi mo, sabi mo, kapit lang ha. Hindi ikaw yung tinitira ni pastor. Yung wala dito yung pinariringgan natin, okay? Ano ba? You mimic the values of popular culture. Di ba? Ginagaya mo na kung ano yung currently trend. Sorry Lord. Kasi minsan nagganyan din kami. Maybe this time, nag-trend kasi, naalala ko yung mga movies na pinanonood ko. Ano, mga Popoy Basha. Di ba? Kung ano yung nagiging trend. Nag-trend ang, ano ba nag-trend ngayon yung, minsan pati ako na-LSS kasi kahit sa lugar, maiwagang salamin, sumayaw, sumunod ka sa indak na. Di ba, nagmimix pa nga? Aminin. Yung iba sa inyo, sumayaw. Baka sinubukan mo ba yung ganyan, no? Tapos nag-trending din, lalo sa anak ko, ako na lately talaga na-LSS ako yung ano, bye. Kasi sa Deadpool, yung anak ko ginagaya sa'yo, gaganan din sila. Minsan, hindi natin namamalayan, yun na pala yung nagpapatakbo sa atin, kung ano yung nagte-trend, kung ano yung laging trending sa mundo. Kailangan, makisocial ka doon. Pastor, parang ang boring naman. Alam nga naman sasayawin ko yung ano, turn it up, nasa bar nga ako, Pastor. Siyempre, ang sayawan doon, mga sayawan ngayon sa club. Ha? Maybe this time. Di ba? Di ba? Alam nga na sa'yo mo, turn it up, this sound of praise. Hindi naman Hindi. Kailangan, hindi daw tayo mag-mimic doon. Tawang-tawa kayo. Siguro napasayaw din kayo doon. Iba kasi sa inyo, 3 oras mag-Facebook eh. Tapos magbasa ng Bible, 1 minute, inaantok pa. Kaya pansinin mo, mas marami kang alam na trending na kanta kaysa sa worship song. Ano ba? God is a mere part of your life. Wala na. Maliit na oras na lang si Lord. Hindi na siya yung, dapat God is our life. Nangyayari sa atin, mere part na lang si Lord. Ano ba po? Bilisan na natin. You don't have a lifestyle of seeking God. Wala na yung lifestyle. Dati, gusto mo lagi magde-devotion, magbabasa. Ngayon, wala na. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, buhay ka pa. Di ba? Totoo lang. Laging ang dami nating dahilan. Pastor, pasensya na, busy, hindi nakapagbasa ng Bible. Hindi nakapag-devotion. Hindi ko na nasisik si Lord. Busy eh. Kaya minsan, pinag-pray ng magkatrabaho. Nung nagkatrabaho, hindi na mahanap si Lord eh. Kaya minsan, ang sarap din ipag-pray, Lord, please, alisan mo ng trabaho, makaalala lang siya sa'yo. Hindi, joke lang. Hindi naman po namin pinagpe-pray yun. Then, ano ba? Your life does not impact others for the gospel. Ayan. Naubos na. Okay, sorry po, commercial. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabihin sa kanya, makamundo tayo. Dati, damay-damay na to, di ba? Sumunod. Ano ba? You are not making disciples. Alam mo kapatid, sa lahat po na nagmi-minister, kausapin ko muna kayo mamilis, ha? Okay lang po. Karamihan naman dito nagmi-minister. Tingin ko lang, parang useless yung galing na ginagawa natin dito. Pagsasayaw, talent, pagsaserve sa wow, lahat ng ministry na kinabibilungan natin, kung hindi tayo nagme-make disciples, parang it doesn't make sense. Kasi hindi naman sinabi ng Matthew 20, the Great Commission, na go and sing in the church. Go and dance for the church. Go and minister in the church. But sabi ron, go and make disciples. Yes, it's good and it's great. It's highly recommendable to do your ministry. Maglingkod ka kay Lord sa pamamagitan ng talentong binigay sa inyo, Lord. That's good. Pero huwag natin makakalimutan, yung pinaka-importante na inutos sa atin ng Diyos, ano po yun? Go and make disciples. Kaya siguro minsan, hindi na tayo nakakapag-go and make disciples kasi nagiging worldly na tayo. Okay? Di po ba kayo galit sa akin? Di po ha? Inano ko lang po, binabasa ko lang. Ha? Kasi sayang eh. Di ba? Kumbaga,
I don't know. Kaya kailangan talaga nating mag-J-group. Okay, yung mga wala pang J-group po dyan, lapit lang po kayo sa amin para magka-J-group po kayo. May nabibilungan kayo. Pero yung mga may J-group leader na pero walang dyan ni J-group, it's time to make disciples. Okay? Huwag na tayong maging makamundo. Okay? You do not practice biblical financial stewardship. Ayun na. Paano mo nasasabing nagiging makamundo ka? Hindi ka na marunong mag-tithes. Pagbigayan, parang nandito na yung kamay mo. Halos ayaw mo ipadukot eh. Kulang na lang itago mo sa ilalim ng sapatos mo yung pera mo. Huwag ka lang magbigay eh. Hindi ka na nagiging good steward. Dati naman, apoy-napoy ka mag-tithes. Ano nangyari ngayon? Kasi pastor, parang ilang taon na, hindi ko pa rin maranasan yung breakthrough. Kapatid, ang pagbibigay ng ikapo is not the wallet issue. But it's always the heart issue. Yung pagiging generous natin. Pag may mission offering, minsan ginagawa natin dun sa sobre, kasi nakasobre na. Kahit sa tithes and offering, ilalagay mo kahit walang laman. Nandiyan yung mga Pinas. Mama, may nakikita kayo, di ba? Inilalagay, masabi lang nakapagbigay, pero walang laman. Pambihirang patis yan, no? Ha? O yun, ganda nun. Nagtanim ka ng hangin. Kala mo, nadaya mo kami. Ang ani sa inyan, bagyo. Bagyo ng hospitites. Di ba? Ananites, di ba? Anayin ka. Di ba? Kung ano man ang pwedeng, bakit? Kasi biblical yan eh. Kapag ka hindi ka na marunong magbigay, parang laging feeling mo, ikaw laging nawawalan. Pastor, ba't ba ako magtatize? Mayaman naman ng church. Kapatid, yung mga pinababayad natin dito sa building, hindi po faith eh. Amen? Hindi mo namin, yung pinaayos natin yung Meralco, hindi namin pinabayad doon, bro. Mahal ka ni Jesus. Ayusin mo ha. Hindi pa pwede. Kailangan talaga ng pera. Pero hindi para pagkaperahan po kayo. Kailangan tayo maging tapat sa Diyos. Hindi kay pastor, hindi sa church. Nagbibigay ka ng pera mo sa Diyos. So be a good steward of God's blessing. Kasi ba mamaya hanggang ngayon, nag-iikakus tayo sa buhay. Kasi yung simple nga lang, hindi tayo mapagkatiwalaan. Now, balik ako sa tanong ko. Nasaan ngayon dyan yung material stuff? Nasaan dyan yung pag marami kang pera, makamundo ka? Wala, di ba? It always something to do with the character, with the attitude that we have. Kaya tayo minsan nagiging makamundo. Ilan kaya yung sa'yo dyan? Tanongin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, bro, sis, ilan sa'yo dito? Ha? Pero ang maganda, no, may remedy. Kasi, sometimes, nagkakaroon lamang po tayo ng wrong desires. Kaya minsan, nawawala tayo dun sa pagiging godly with contentment. Nagkakamali kasi tayo ng desire. Kaya sabi ng James chapter 4 verse 2, tingnan nyo to ha, lahat tayo tatamaan dito eh. You desire what you don't have. So, you scheme and kill to get it. May mga gusto ka, dahil wala ka, anong gagawin mo? Ichichismis mo, maninira ka, papatay ka, manlalamang ka, para lang makuha mo yon. Ano pa? You are jealous of what others have. Kaya yung iba, pag pinagpapala, ikaw naman, siguro galing sa nakaw yan. Siguro addict yan. Nakita mo yung kaklasmate mo o yung kabatch mo, biglang umasenso, siguro binibenta niyang katawan yan. Yung sobrang inggit mo, nag-isip ka lagi na masama sa iba. Hindi ba pwedeng nagtrabaho kasi sila, kaya sila yumaman, pinagpala. Hindi yung, lagi mo naisip, siguro ano yan, addict yan, drug lord yan. Siguro nakareceive kay ano yan, Mayor Guo yan. Doon sa Pogo. Lahat na lang isisisi mo eh. Ano ba? But you can't get it. So, you fight and wage war to take it away from them. Yet, you do not have or you don't have what you want because you don't ask for it, God for it. At minsan, pag nag-ask ka, mali rin naman yung motive. Actually, the word desire dyan, the meaning is set your heart upon or lust after. No, question mga kapatid, anong dinidesire mo ngayon? Tanungin mo ngayon katabi mo, may dinidesire ka ba sa buhay? But be very careful. Maganda yung i-desire mo, yung will sa'yo ni Lord. Huwag mong i-desire kung ano yung nakikita mo, sila nakakapamasyal, yun din ang gusto ko, kaya anong gagawin mo? Mandadaya. Yung iba, nakapag-asawa na, may boyfriend na, ako o girlfriend na, ako wala pa. So anong gagawin mo? Mamadali mo. Ang gagawin mo, kahit sino na lang, Lord.
Diba? Kasi buti pa Paranaque, may BF. Di nyo alam yun? Si Arman lang tumawa. Si Arman lang nakakagets ng joke ko na yun eh. Kasi yun po yung bahay nila, Dad. BF, subdivision po yun. Okay? Kaya lang sa mga single, syempre inisip nila, buti pa sila may BF. Ano rin po yan? Sensya na po, mukhang di pa kayo nakapag-breakfast. Nakapagkape ako, kaya yung utak ko medyo mabilis eh. Jokoy pa more. Hindi, joke lang. Okay. Now, siguro mas magandang tanong, what are your heart lasting about? Or lasting after? Sa Tagalog siguro, anong pinagnanasaan mo ngayon? Walang masama sa pagnanasa, pero depende kung ano ang iyong pinagnanasaan. At totoo lang, madalas, kung di tayo magpapakipokrito, ang pinagnanasaan natin, ito. Pakipindot, pera. Kasi we think na pag may pera ako, masasolve ang problema ko. Well, sana nga ganon. Kasi kung totoong pera ang solusyon ng buhay, di sana wala nang nag-suicide. Di sana wala nang mag-asawang naghiwalay ng dahil sa pera. Sana wala nang magkakamag-anak ang nagpatayan dahil sa pera. Kung pera lang ang solusyon. Sana wala nang nagtanggalan sa trabaho, wala nang magkakaibigang nasira ng dahil sa pera, kung yan ang totoong solusyon. Kaya, ulitin ko po, hindi masama ang mag-desire. Pero ang tanong, yung dinidesire mo ba, tama ba yung motive mo? Kasi sa verse 3 ng James chapter 4, kasunod nung binasa natin kanina about lasting or desiring, and when you ask God, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. Kaya pala minsan, una, wala ka nung iba, na yung meron yung iba, wala, kaya nainggit ka, kasi daw, hindi mo hiningi sa Diyos. Ngayon, inihingi mo na nga sa Diyos, Lord, i-bless mo naman ako. Kaya lang, hindi pa rin binibigay ni Lord, kasi daw, bakit? Yung motibo pala ay mali. Magpapakayaman ako para lahat ng mga umapi sa akin, iuhuyo ko sila ngayon. Lalo yung mga kabataan lumaki sa yung performance-driven family. Diba? Yung, minalate nyo ako nun. Humihingi lang ako pambiling sapatos, tsinelas binigay nyo. Sira pa, pagyaman ko, huyo kayo. Sasampalin ko kayo ng diploma ko, sasampalin ko kayo ng pera ko sa bangko. Kaya minsan, hindi pala binibigay ni Lord kasi daw, mali yung pundasyon, mali yung motibo. Kaya mo pala subukang gustong yumaman, gusto yung mga meron ng bagay sa mundo para magyabang. Kaya di ba, kapag may bago kang kung ano man ang bago sa'yo, ano gagawin mo? Post natin yan, syempre. Tapos kunwari, thank you Lord, blessings ni Lord. Okay naman kung talagang gusto mo lang magpasalamat kay Lord. Pero may mga time, I don't know, minsan guilty rin ako. Nagpo-post ako, pa-humble kunwari. Pero gusto ko lang talagang magyabang. Sama ako, no? Ako lang yung masama dito eh. Kaya hindi niya ginawa yun eh, no? Diba? Kaya pupunta ka sa iba, puro mag-good night ka lang ha. Pupunta ka lang ng CR, kailangan pa i-post. Para I don't know, siguro para makita yung CR nyo may bidet. Meron kami shower, oh. Pinag-shower mo pa, bidet yun. Diba? I don't know. Kasi siguro minsan parang pa-humble tayo. Na parang ako nga, sabi ko nga sa inyo, ako lang masama rito. Ang babait ninyo eh. Kung hindi na sana kayo ni Lord eh. Dahil joke lang. Diba? Totoo lang. Diba? Minsan, ayaw ibigay ni Lord yung gusto natin. Kasi yung motibo pala natin, mali. Tingnan mo ulit yung katabi mo, sabi mo, hindi ikaw yon. Si pastor lang yon. Ako lang yung masama eh. Okay? At madalas, nagiging self-sufficiency tayo. Dahil hindi binibigay ni Lord, gagawa natin ng sarili nating kapamaraanan. Lord, ang tagal mo kong i-bless ha. Gagawin ko, magsisikap ako, magtatrabaho ako ng matindi para yumaman ako at yung mga nanlait sa akin, mabalikan ko sila. Mag-aaral akong maigi para maging top agent tuloy. Ano yun? Top student ako. Para masabi ko dun sa mga hindi nagpakopya sa akin, kinaya ko. Sabihin sa ni Lord, teka lang anak, baka nakakalimutan mo, buhay galing sa akin. Parang yung nirebuke ni James ng mga mayayaman doon sa James chapter 4 verse 13. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why?
Do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Kasi eto daw mga mayayaman, dinideclare na nila anong gagawin nila bukas. Pero sabi ni James, teka lang, sinong nakakaalam bukas? Ano ba ang buhay mo? Di ba ang buhay, it's like a mist. Alam niyo po yung mist, pag nag-spray kayo ng alcohol, ang bilis mawala. Ganun lang din ang buhay. So tayo, anong pagmamalaki natin? So tinuturuan tayo ng Diyos na maging humble. Talunan mo na ito. Sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 17, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced me this wealth for me. Pakipindot na sa susunod, slide 24. So nire-remind tayo ni Lord na baka mamaya, katulad ng mga Israelita, sabihin nila na itong yaman ko, galing na sa akin to eh. Pinaghirapan ko ito. Kaya sabi nung verse 18, one of my favorite verse, remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. So kung pagpalain ka man ni Lord, kapatid, sabi mo sa katabi mo, humble lang. Kasi baka matulad tayo sa Israelita, sinabihan ng Diyos, baka isipin nila dahil sa kanilang galing, kaya sila sumagana. Tayo po hindi. Lagi nating sasabihin, Lord, it's only by your grace. Kung hindi mo man ako pagpalain, Panginoon, okay lang din po. Ang mahalaga, ito'y lagi galing sa iyong biyaya. Sapagkat worldliness causes us to think that we are self-sufficient. Kapag nagiging makamundo tayo, iniisip natin, salamat, masenso ko kasi galing sa akin to. Marami akong girlfriend, marami akong boyfriend kasi ang ganda ko, ang pogi ko. Minsan nagkakamali tayo doon. Naiisip natin lagi, sarili. Ang galing-galing ng talent ko dito kasi pinag-aralan ko to. Kaya, huwag makakalimot, lahat yun, galing lang lagi kay Lord. Diba? Lord, salamat, binayaan mo ko ng ganito. Then, make me a good steward. Kaya po, let's check our heart. Talong ka sa slides 27 para matapos na tayo. Check natin puso natin. Kamustahin mo yung katabi mo? Sabi mo, kamusta puso natin? Meron ba tayong part doon na kailangan na nating iayos? Na nakita natin sarili natin parang, Lord, sorry, may part pa pala ako sa buhay ko na, tawag dyan, nagiging makamundo ko. That's why, anong remedy, Pastor? Ano ngayon ang kailangan? Anong gamot para wag tayo maging makamundo? Isang word lang. Sabi mo sa katabi mo, grace. Kailangan lang natin ng grace ni Lord. The empowering grace ni Lord. Para ano daw? Turuan tayong mag-submit, mag-draw near sa Kanya, at manatili laging humble sa Diyos. Amen? Para daw ano po? Hindi tayo maging makamundo at manatili tayong maging makadiyos. Basahin na natin, James chapter 4, verse 6 to 7. And He gives grace generously. Mabait naman si Lord eh. Generous si Lord pag humingi ka lagi ng grace ng Lord. Give me grace on this part. Okay? As the scripture says, God opposes the proud but gives grace to humble. Submit yourselves before God, resist the devil, and He will flee from you. So, ang una daw, submit. Can everybody say, submit? Pagdating ba sa ating mga kaperahan, sa ating tithes and offering, we submit it to God? Let us continue to submit to God sa lahat ng aspeto. Kasi sabi ko nga po, imagine sa mga nagtatrabaho, di ba yung tax, automatic tinatanggalan ka. Nare-receive mo, bawas na eh. Pero si Lord, tingnan nyo binibigyan tayo ng free will, ibigay mo yung para sa Kanya nang hindi mo kailangan pilitin. Kasi gusto ni Lord, puso. Amen? Luke chapter 16 verse 9. Here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then, when your possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. May pera ka, gamitin mo pang win ng kaluluwa. At kitang-kita ko to, honestly, hindi naman para i-lift up si Mela, pero kitang-kita to sa buhay niya. Ginagamit niya yung blessings na binibigay sa kanya ni Lord para ano daw? Maging generous sa iba, mag-benefit yung iba, makabalik sa church. And totoo lang, marami sa atin na wala sa church. Pero through Mela's generosity, nabalik tayo dito sa church. Ang mga youth, tama ba mga youth? Every week, binibigyan kayo 500 pangkain sa mga kabataan. Kaya dumami ang kabataan.
Siyempre, isa pa rin din yung ginagawa ng president natin sa youth na si Kuya Ryan na talagang grabe rin magtrabaho para mag-win ng souls. Pero imagine, kung may worldly wealth tayo, huwag mong sarilinin kapatid, mabubulok. Gamitin mo siya to win others. Kasi if you could imagine, nagpakain kayo sa mga, alam niyo yung mga ginagawa ng mga J-group ngayon, nagpapakain sa ibang mga tao, ginagamit yung worldly wealth to win others. Imagine pag nakakilala yun, sasalubungin ka nun sa langit. Sabi sa'yo nun, Sir, naalala mo ko? Hindi, sino ka ba? Ako yung binigyan mo ng pansit. Yung nakaupo lang ako doon sa kalye. Kaya lang nung pagkakain ko ng pansit, nakakilala ako kay Lord. Di ba pinag-pray mo ko? Ay, grabe yun. Kasi sabi doon, no, they will welcome you in an eternal home. Eh, ang tanong, pag-akit ba natin sa langit, may magwe-welcome sa'yo? And tanong nga, baka ikaw mismo hindi welcome sa langit. Huwag naman. Sana naman, Lord, welcome lang. Pero kasi sabi rito, yung finances na binigay sa inyo, Lord, gamitin mo makapag-win ng other. When was the last time that you treat someone para ipakilala si Lord? Kasi sa totoo lang, madali pag dito sa church eh. Madali pag sa church tayo maglibrihan. Okay din naman kasi sinabi ng Bible yun. Na, mas lalo tayo maging mabuti kapag sa kapwa natin believer. Pero when was the last time na sinabi mo doon sa classmate mo, sa office mate mo, sa ka-business mo, bro, treat kita ng kape, tara, usap lang tayo, fellowship lang. Kailan mo uli nagawa yun? Pero ang intended mo pala para ipakilala si Kristo. Oh bro, Starbucks, sige higop, kilala mo ba si Lord? Hindi nga eh. Luwa mo. Hindi, joke lang. Tatanggapin mo ba si Lord? O ikaw magbayad niyan? Hindi. Whether ano man ang gawin, gamitin mo yung blessing na binibigay sa inyo, Lord, makapag-win ng kaluluwa. Kailan tayo uling nag-invite? Na in-invite mo, kahit minsan, sige na nga, invite ko lang to kasi na-invite ko lang to pag may kainan eh. Pupunta, okay lang. Invite mo, tsaka mo ilibre dyan, mura lang naman eh. Kay paring Lucas, biblical pa. Tapsilog. Kasi Lucas pangalan eh, di ba? Mahalaga, at itong tatandaan po natin, lahat ng ibinibigay natin para sa Diyos, hindi nawawala ng kabuluhan. Kasi sabi ng Proverbs 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will also be refreshed. Totoo lang, the more na nagiging pagpapala ka sa iba, the more ka mas lalong nasasatisfy sa buhay. Kahit wala nga bumalik sa iyo eh. Yung tumulong ka lang, iba yung blessing na binibigay sa yung kagalakan ni Lord na, Lord, salamat, ginamit mo ko dun sa tao na yon. Hindi mo alam yung inabot mo pala, yun na yung pangkain nila that day. And dahil ginamit ka ni Lord, di ba ang laking pagpapala nun, ikaw mismo, may gagamitin din sa si Lord para isupply yung needs mo. So, let's continue to be generous to one another. Amen? Not only to one another, pero mag-refresh din tayo sa iba. Okay? Kasi nga, nagsasubmit na tayo kay Lord, pati pera natin ginagamit natin to win others. Okay? Sumunod, draw near. James chapter 4 verse 8 as we end. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, sabi doon, tayo ang unang mag-draw near to God. Lapit ka lagi kay Lord. Sa panahon na hanapin mo yung sarili mo, hindi sa labas ng church. Hanapin mo yung sarili mo sa Diyos. Kasi di ba yung iba, maglalaho ng parang walang bula. Ay, ano ngayon? Maglalaho ng parang bula. Okay? Kasi sasabihin, hanapin ko lang yung sarili ko. Hindi mo mahanap yung sarili mo nang wala sa Diyos. Bakit? God is your creator. He is the only one who can define your purpose. You don't know your purpose in life? Draw near to God. You don't know what will be your next move or next step sa career, sa school, sa business? Draw near to God. And He will draw near to us. Sino unang lalapit? Tayo. Kasi ang Diyos, malapit na talaga siya. Kasi nga He is omnipresent. So tayo ang una, sabi mo sa katabi mo, lapit kay Lord lagi. Huwag mong hanapin yung value mo sa mundo. Hindi nakabase yung value mo sa sasabihin ng iba, sa kung anong meron ka. Ang mahalaga, malapit ka kay Lord. Ang ganda nung sinabi ni D.L. Moody. Ang ganda po, basahin natin ito ha. Christians should live in the world, but not to be filled with it. A ship lives in the water, but if the water gets into the ship, she goes to the bottom. So Christians may live in the world, but if the world gets into them, they sink. O, totoo lang, marami sa atin, nalulunod tayo ng problema dito sa mundo pag yung problema pinapasok na natin lagi sa atin.
Nandito pa tayo sa mundo, hindi tayo exempted sa problema. Laging meron. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ilan ang sayo doon? Ilan ang problema mo? Di ba marami? Dalawa lang yung walang problema. Alam niyo naman po yun. At sisiguraduhin kung hindi niyo gugustuhin pumunta doon. Una, sa sementeryo. Pangalawa, saan po? Sa mental. Oh, sino dito gusto pumunta doon para wala ka ng problema? Wala eh. Pero habang nandito tayo sa mundo, mamuhay tayong makadiyos. Sabi doon, godliness with contentment is a great gain. Kasi daw, pag masyado tayo naging makamundo, ano yung basehan kanina ng pagiging makamundo? Wala nang intimacy kay Lord. Hindi nagde-disciple. Ano pa? Nagko-compromise na sa values ng mundo. Kapag yun daw ang pinapasok mo, nalulunod tayo. Pero, kailangan daw, mamuhay lang tayo sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, ano man yung nangyayaring sitwasyon ng mundo, hindi tayo magpapaapik kasi alam nating may Diyos tayong pinaglilingkuran. Amen? And last remedy, una daw, submit to God, draw near to God, and then humble before God. James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Hindi mo kailangang i-exalt sarili mo. Magpakumbaba ka kay Lord, siya na ang bahalang magtaas sa'yo. You know why? Bakit hindi natin kailangan maging makamundo yung kaninang checklist natin? Kasi ang ganda nung sinabi ng 1 John chapter 2 verse 17. And this world is fading away. Can everybody say fading away? Along with everything that people crave. Anong kinikrave natin? Pera, boyfriend, kayamanan, fame, power, position. Kaya nga alam nyo hindi lang to sa pagiging makamundo. Kahit yung mga church people, nag-aaway-away, nagsisiraan para lang doon. Sa ano? Kinikrave ng mundo. Ano yun? Power, people, fame, position, honor. Lahat yan, kinikrave ng tao, kahit mga church people. Pero sabi ng Diyos, lahat yan magpe-fade. But anyone who does what pleases God will live forever. So kung ano man po yung mga ugali natin nagiging pang makamundo, lahat daw po yun, it will all fade away. Lahat na nung kinikrave ng tao, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, it will all fade away. At ano lang daw po matitira? Yung mga taong sumusunod sa will o ginagawa yung nakakalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga po, 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 8, but godliness with contentment is great gain. Dumating tayo dito sa mundo ng wala. Mawawala rin tayo dito sa mundo na wala rin tayong dadalhin. Kaya, we have to deal with our worldliness. Palakpakan natin ang salita ni Lord at tayo pong lahat ay tumayo. Let's stand in our feet. Hallelujah. Pasensya na po at tayo ay tumagal, pero alam ko po na patuloy tayong kinakausap ni Lord. Amen. About the things na kailangan nating i-deal sa ating pagiging makamundo. Amen. So let's bow down our heads and let's close our eyes. Let's check ourselves. Tingnan muli natin yung ating mga sarili. Ano-ano po kaya yung mga bagay na kailangan po nating ipadil sa Diyos about this character of being worldly? Pwede po ba sa umagang ito, kausapin natin muli ang ating Panginoon and ask the Lord for grace na malampasan natin at makalaya tayo dito sa mga pagiging kaibigan ng mundo, kaya tayo minsan nagiging kaaway ng Diyos. Or maybe some of us, gawa tayo ng gawa, desisyon tayo ng desisyon, nakakalimutan muna natin tanungin, Lord, teka, will mo po ba ito? Nagiging pala desisyon tayo sa buhay. Hingi lang natin ng grace kay Lord. Let's repent and ask the grace of God na tulungan tayo pagdating dyan sa aspeto na yan. Or maybe some of us, masyado na tayong kinain ng ano kaya sasabihin ng iba? Ano kaya ang opinion ng iba na mas takot tayo sa sasabihin ng iba kaysa sa sasabihin ng Diyos? Nagiging friendship with the world. At minsan, napapangunahan na rin tayo ng pera rather than the Holy Spirit. Dati okay lang sa'yo gumawa ng gumawa, may nakakakita wala, may bayad o wala, pero ngayon parang nalilimitahan na tayo kasi ang laging tanong na natin ngayon, ano kayang mapapala ko? Kapatid, that's just sign na nagiging kaibigan na tayo ng mundo o nagiging makamundo tayo.
Or maybe some of us, we just attend church just to socialize. Masabi lang nakapagsimba, pero ayaw natin papasukin yung Word of God sa buhay natin. Or maybe some of us, ang Diyos, imbis na ang Diyos ang buhay natin, naging small part na lang si Lord. We have a lot of times in socializing other people, a lot of times in social media, a lot of times in the internet, in our work, in our school, and yet we forgot na yung pinakamahalaga, yung time natin kay Lord. Naalala ko yung sinabi ni Daddy habang tayo nakapikit, let this sink in for a moment. Sabi ng ating pastor, be good in public, be better in private, and be best in secret. Yeah, maging magaling ka sa harap ng tao. Pero during your private moments with your family, dapat higit ka na mas magaling. At ang pinakamagaling na dapat na ikaw ay yung sekreto, which is your time with God. Amen. When was the last time you talked to God? Ang ganda pa naman ng pangako ni Lord in Matthew, in chapter 6, I think. Sabi ng Diyos, whatever you do in secret, God will reward you publicly. Hindi ma-deny yung relationship mo kay Lord sapagkat it will manifest in your life. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Minsan kahit anong active mo sa church, pag wala ka talagang secret time kay Lord, nagmamanifest, you're just merely having the form of godliness, but we deny its power. Amen. Bakit? Kailangan maging best tayo sa relationship natin kay God. Amen. Ano pa po? You don't have a lifestyle of seeking God. Kung makapag-church, kung hindi, okay lang, may online naman. Kahit totoo, kaya mo naman makapunta. Ano pa po? You are not making disciples anymore. Nawala na yung apoy mo sa pag-go and make disciples for Jesus. And last, maybe some of us, nawala na rin yung ating pagpapractice ng biblical financial stewardship ni Lord. Siguro nga, dahil kakulangan, nadaya tayo, nakalimutan na natin maging tapat, mas inuna natin yung pangsarili natin kesa sa Diyos. Kapatid, it's time to deal that worldliness. Amen. And it's time to start being godly with contentment. Sige po, manalangin tayo. Individually, come on, just simply talk to the Lord.